Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Huli cam basketball ng mga kabataan sa isang barangay na uwi sa Rambol. Dalawang bata nalunod sa ilog sa Isabela. Kalsada sa isang sitio sa Dagupan City, takaw disgrasya at nilulumot na dahil sa ilang buwang lubog sa tubig. At asong si Trudis, bakit kaya tila umiiyak at nagsusumbong sa kanyang fur parent? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Basketball ng mga kabataan sa isang barangay sa Dagupan City na uwi sa Rambol. Insidente sa pool sa CCTV. Balitang tinutukan ni Jasmine Gabriel Galban. Nauwi sa Rambol ang dapat sana'y masayang paglaro ng basketball ng mga kabataan sa Barangay Pantal, Dagupan City. Mag-aalas 7 ng gabi ng February 2, ilang segundo bago matapos ang third quarter ng laro, makikita sa CCTV footage na nagkapisikalan ng dalawang player ng magkabilang team. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa nagkatulakan, hanggang sa sumama na rin sa gulo ang iba pang player at nauwi sa Rambol. Parang inamban po ng isang team yung nagsigil po sa kanya. Kasi nakababa na po yung mga players. Tapos nung tumakbo po yung isang team, bigla niya pong sinapak sa likod. Pare-parehong ipinatawag sa barangay ang 9 na kabataan na sangkot sa gulo. Edad 17 hanggang 18 ng mga ito. Ipinatawag din ng kanilang mga magulang na pagpasyahan ng mga opisyal ng sangguniang kabataan na iban o hindi na papayagang maglaro sa kasalukuyang liga ang mga kabataang nasangkot sa gulo. Kung hindi naman po ganun kalala, pwede po namin silang iban ng 1 game lang po. Pero dun sa nangyari po, napagdesisyonan po namin na iban na lang po sila nitong buong liga po. Matapos ang insidente, ipinag-utos ng barangay chairman ang pagbabantay ng mga tanod at pulis sa tuwing may laro ang mga kabataan. Automatic na may magbabantay na po para iwas yung gulo. Ikinatuwa ng mga residente ang hakbang na ito ng barangay. Dapat lang daw na may mga nakabantay at nakamonitor na otoridad. Mas maganda para walang mangyari na gulo, walang nakabantay, painitan ng laro eh. Sa kabila ng insidente, nagpapatuloy pa rin ng liga sa barangay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dalawang batang edad 5 at 6 ang nalunod sa bahagi ng Pinakanawan River sa Tumawini, Isabela. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni CJ Torida. Nalunod ang dalawang bata sa bahagi ng Pinakanawan River sa Barangay Kaligayan, Tumawini, Isabela noong Lunes. Edad 6 ang babaeng biktima habang 5 taong gulang naman ang lalaking biktima. Sa investigasyon, nagkayayaan ang magkaibigan na maligo sa ilog pero pagtawid nila, tinangay sila ng malakas na agos ng tubig. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ng pahayag ang mga batang biktima. Isang bangkay ng babae ang nakitang palutang-lutang sa Doongan River na bahagi ng Baler, Aurora, mag-aalas 10 ng umaga kahapon. Kinilala ng mga otoridad ang bangkay na isang 79 anyos at residente ng Barangay Suklayin ng nasabing bayan. Sa investigasyon, huling nakitang buhay ang biktima na palakad-lakad sa ilang kalye Miyerkules ng gabi. Napag-alaman din na ulyanin na ang biktima. Iniimbestigahan ng pulisya kung may posibilidad ng foul play sa pagkamatay ng biktima. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. CJ Torida, One North Central Luzon. 17 silid-aralan sa Mangaldan Central Elementary School nakatakdang gibain para sa itatayong bagong gusali. May ulat si Sandy Salvacio. Gigibain ang 4 na lumang gusali katumbas ng 17 silid-aralan ng Mangaldan Central School bago matapos ang kasalukuyang school year. Kabilang sa mga ide-demolish ang mga classroom na ginagamit ng mga mag-aaral sa grades 1 at 2. Napag-alaman namin na yung mga ibang rooms, usually mga i-demolish na is around mga 1980s at saka mga 1960s pa. So, yun talaga yung parang priority namin na i-demolish po. Halos hindi na rin daw magamit ang mga classroom tuwing umuulan dahil sa dami ng mga butas ng bubong. Ang classroom naman na ito, gawa sa galvanized steel o yero, kaya mainit sa loob tuwing tag-araw. Since ngayon, kung maaprubahan,
yung ating mga bagong buildings, mapapalitan lahat yung mga luma natin. So mababawasan yung mga yung anong tawag dito, hindrance sa kanilang pag-aaral. Bilang kapalit, magpapatayo ng 3 two-story building sa paaralan na binubuo ng 24 na classroom. Aprobado na raw ng DepEd ang proyekto. Wala pang takdang araw kung kailan ang demolisyon at kung kailan sisimulan ang proyekto. Pero umaasa ang pamunuan ng paaralan na matatapos ang proyekto bago ang susunod na school year. Malaking bagay kasi magiging secured at convenient po yung mga estudyante natin, lalong-lalo na tumataas po yung enrollment po natin. Kung sakali raw na hindi matapos agad ang proyekto, may contingency plan na raw ang paaralan at pansamantalang ipatutupad ang shifting of classes at modular learning sa mga maapektuhang klase. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Ang update sa Bagyong Basyang ating alamin sa report. Matapos ang ilang beses na pagtama sa lupa sa bahagi ng Surigao del Sur at iba pang lalawigan sa Visayas, posibleng lalo pang humina ang Bagyong Basyang. Sa 11 a.m. latest bulletin ng Pag-asa, huli itong namataan sa vicinity ng Bilar, Bohol. Kumpara kahapon ay nabawasan na ang mga lugar na nasa ilalim ng wind signal. Signal number 1 sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama ang Cuyo Islands, Cagayancillo Islands, Calamian Islands at southern portion ng Masbate. Nakataas din yan sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Guimaras, Iloilo, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Aklan, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Negros Oriental, Leyte, Southern Leyte at Siquijor. Kasama rin ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin at Zamboanga del Norte. Ayon sa Pag-asa, posibleng tawirin ng Bagyong Basyang ang ilang bahagi pa ng Visayas pero maaaring tuluyan na ring humina at maging low pressure area na lamang bukas. Bukod sa Bagyong Basyang, makaaapekto rin sa bansa ang amihan. Sa datos ng Metra Weather, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng kalat-kalat at panandaliang ulan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. CJ Torida, One North, Central Luzon. Muling nakita ng mga kawani ng Municipal Environment and Natural Resources Office sa Kalanasan, Apayao ang tayabak sa barangay Tanglagan at Langnau. Ang tayabak o ang rare wild jade vine ay endemic sa Pilipinas at karaniwang tumutubo sa mga tropical rainforest. Parang kuko o claw shape ang hugis sa mga bulaklak nito na ang kulay ay rare turquoise to jaden green. Pwedeng humaba ito ng ilang metro. Ayon sa Menro, pahiwatig daw ito na masagana at may magandang biodiverse ecosystem ang lugar. Bihira umanong makita ang tayabak dahil sa unti-unti na ring pagkawala ng mga paniki na nagsisilbing pollinators. Sa ibang lugar sa bansa, edible o pwedeng kainin ng tayabak. Maaari rin umanong gawing tea ang dahon at nakakagamot sa mga sakit sa tiyan at mga sugat sa katawan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 40 anyos na pahinante matapos mahulog sa sinasakyang truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Naka-alerto Sandy Salvacio. Nagluluksa ang pamilya Unggos sa pagkamatay ng kanilang kaanak matapos maaksidente sa bahagi ng barangay Balingao, Santa Barbara, Pangasinan noong Miyerkules. Kinilala ang biktimang si Melchor Unggos, 42 anyos, isang construction worker at residente ng barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. Galing Dagupan ang biktima at papunta sana ng Malasiki nang mangyari ang aksidente. Sakay ang biktima sa dump truck na may kargang excavator, pero aksidente raw siyang nahulog sa pakurbang bahagi ng kalsada. Namatay yung anak ko, nahulog sa truck, sabi nila, hindi ko alam. Hindi na ako makaalis, ak na akong iya.
Ayon sa pulisya, posibleng nakaidlip ang biktima kaya nahulog. Habang nakasakay doon sa likod, accordingly, dala-dala niya yung motor niya, which is nakaupo doon sa motor niya. Nakita raw nila na bigla na lang nalaglag. According sa kanila, sinubukan pa raw nila na hilain. However, hindi na nila naabutan. Dinala pa sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Hindi ko rin po inaasahan na yung pagkasabi na nahulog is parang ang alam ko lang po is gas-gas. Pagkaraan po ng 5 minutes is nabalitaan na rin po namin agad-agad na wala na po siya. Dinala po natin dito yung driver together with the foreman po nung construction firm na yon at nag-usap-usap sila rito kasi may mga witness naman po na nagsasabi na talaga namang walang foul play. Ayon sa pamilya ng biktima, nakapag-abot na raw ng paunang tulong pinansyal ang kumpanyang pinagtatrabahuan ng biktima. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Arestado ang 6 na Chinese nationals kasunod ng raid sa iligal na paggawaan ng sigarilyo. Darito ang report. Ilang makina gamit sa paggawa ng pagpapak ng mga sigarilyo, bulto-bulto mga sigarilyo, fake BIR stamps at packaging materials. Yan ang nasamsam ng mga otoridad sa dalawang warehouse sa isang compound sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. January 28, sinalakay ng mga otoridad ang compound na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla ay nagpapatakbo ng iligal na operasyon ng paggawa ng sigarilyo. Dito ina-assemble, pinapak at tinatatakan pa raw ng peking BIR stamps ang mga pakete ng sigarilyo. Arestado ang 6 na Chinese nationals na umano'y nagpapatakbo ng pagawaan. Na-rescue ng mga otoridad ang mahigit 60 Filipino na mga biktima raw ng human trafficking. Sabi ni Remulla, pinangakuan daw sila ng mahigit 15,000 pesos kada buwan na sweldo pero pinagtrabaho raw sila sa inhumane o hindi makataong kondisyon at hindi pa raw sinuswelduhan. Isang buwan daw tumakbo ang operasyon at umabot sa 4.5 billion pesos ang halaga ng iligal na ginawang sigarilyo rito. Karamihan daw dyan nasa merkado na. Sabi ni Remulla, base sa kanilang intelligence information, 2 congressman mula sa Luzon ang mastermind sa operasyon ng iligal na paggawa ng mga sigarilyo. Tumanggi muna siyang pangalanan ang dalawa. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng mga sospek. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga na-rescue na Pilipino manggagawa. Human trafficking at agricultural sabotage ang ilan sa mga asuntong haharapin ng mga sospek. Patuloy ang investigasyon at follow-up operation ng PNP. CJ Torida, One North, Central Luzon. Inirereklamo ng mga residente ang nilulumot at takaw disgrasyang kalsada sa isang sitio sa Dagupan City dahil ilang buwan ng lubog sa stagnant water. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, narito ako ngayon sa bahagi ng kalsada kung saan matatagpuan yung stagnant water dito sa Barangay Maluwod. Kung inyong makikita, Chris, ilang araw nang hindi inuulan dito sa Dagupan City pero hindi pa rin humuhupa yung tubig dito. Sa tagal na ng naipong tubig sa bahaging ito ng Claveria Road sa Barangay Maluwod, Dagupan City, tubig kanal na kung ituring ng ilang residenteng malapit dito. Iniiwasan na itong daanan ng mga motorista. Kasi dami na uhod. Delikado lang. Takaw aksidente na rin daw dahil nilulumot na ang bahagi ng kalsada. Yung pamangkin ko nga dyan, minsan, tamang-tama pagka-apak niya ng paa niya, yung bato na inapakan niya, na-outbalance siya. Yung tubig pa, tumalsik sa mukha niya. Kahit walang ulan, hindi raw nawawalan ng tubig dito dahil walang maayos na outlet o labasan nito. Dito rin sa bahaging ito naputol ang ginawang road elevation project. Ilang taon na raw itong inirereklamo ng mga residente hanggang sa gumawa na rin sila ng petisyon upang masolusyonan ang problema. Nandito po yung pirma or ginawa ng mga kasamaan po natin na yung sa low-lying area po. May picture naman po dito na talagang binabaha tuwing umuulan ng malakas. May resolution na raw para maituloy ang road elevation project sa lugar sa pamamagitan ng Operation Sitio. Magbibigay ng materyales ang city government ng barangay at tulong-tulong itong gagawin ng mga residenteng makikinabang dito. Ang ginawa ni Mayor, pinapunta niya agad yung mga doon sa city engineering para sukatin kung hanggang saan, hanggang anong sukat, anong haba, para alam niya po kung ilan, saan, anong mga materials na gamitin po.
Chris, isa sa mga inirereklamo ng mga residente dito yung mabahong amoy nitong naipong tubig. At isa rin sa ikinababahala nila yung mga namuon ng lumot. Gayon din yung mga naipon na mga putik at mga bato-bato dahilan kung bakit nadidisgrasya yung mga dumadaan dito na mga residente. Gayon din yung mga motorista. At dahil nga napirmahan na ni City Mayor yung resolusyon na magpapaayos dito sa kalsadang ito, inaasahan nila na sa unang quarter ng 2026 ay darating na yung mga materyales mula sa City Engineering Office upang masimulan yung proyekto mula sa Meneses hanggang sa Jimenez Street. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Nahakot na ang halos 90% ng mga basurang ilang buwan nang nakatambak sa transfer facility ng Mangaldan, Pangasinan. Ang detalye sa report. Nitong nakaraang linggo, pinuntahan ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon, ang transfer facility ng Mangaldan, Pangasinan sa Barangay Banawang. Tumambad ang gabundok na basura na ayon sa Menro, ilang buwan nang nakatambak dahil sa problema sa hauling service company. Inireklamo rin ito ng mga residente dahil sa masangsang na amoy ng basura. Ngunit nitong huling linggo ng Enero, muling nakipagkasundo sa panibagong kumpanyang LGU kung saan nagsagawa agad ng paghahakot sa mga basura. Mahigit isang linggo ang nakalipas. Ito na ang itsura ng transfer facility. Dati noon, kasi mabaho, kasi malangaw pa. Dati. Ngayon na unti-unti, nababawasan. No? Halos 90% na ng mga nakatambak na basura ang nahakot at nailipat sa sanitary landfill sa Porac, Pampanga. Ang dating drying facility na natambakan din noon ng basura, nalinisan na rin at maaari na ulit gamitin ng mga magsasaka. Maganda na pwede nang magbabilad yan pagka malinis na. Siyempre malawak-lawak yan hindi naman kalsada yan May hinihintay rin daw ang LGU na malalaking bin na gagamitin sa transfer facility. Para sana pagdating ng basura doon sa transfer facility, mailagay na natin agad sa bin at hindi na may dapo sa baba. Nagpapatupad na rin ng bagong schedule sa paghahakot ng basura tuwing Lunes at Biyernes. Yun po yung magiging regular schedule niya kasi nga dahil sa kalayuan ng lugar, kahit bin type na siya, dapat talaga daw medyo naka-trailer type siya kasi nga masyadong malayo yung distance ng sanitary landfill dito sa atin. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, 1 North, Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Good news para sa mga magsasaka sa Pampanga dahil nakatakdang buksan ngayong taon ang Pampanga Food Security o Rice Complex sa Barangay Santa Catalina sa bayan ng Lubao. Sa pagbubukas ng pasilidad, inaasahang hindi na kailangang magtiis ng mga magsasaka sa mababang bentahan ng palay dahil magkakaroon na sila ng direktang suporta mula sa pamahalaan sa post-harvest processing at marketing ng kanilang ani. Ininspeksyon ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ginagawang Food Security Complex. Isinagawa ang Basura Summit sa Ilocos Norte. Ibinida ng iba't ibang lokal na pamahalaan ang mga likha nilang produkto na gawa mula sa mga patabong bagay. Patunay raw ng programang ito na may pera sa basura. Malaking tulong din daw ito upang mabigyan ng proteksyon ang kalikasan. Nahatiran ng libreng serbisyong medikal ang nasa 1,556 na residente ng San Juan, La Union. Pinangunahan ng Center for Health Development Ilocos ang programa kung saan namahagi rin sa mga residente ng gamot, chlorine tablets, oral health packages, hygiene kits at nutriboxes. Binigyan din ng wheelchairs, tungkod at walkers ang mga PWD. Jewel Fernandez, 1 North, Central Luzon. Bayanihan sa pagdodonate ng dugo na mayani sa GMA Regional TV Bloodletting Day sa San Carlos City, Pangasinan. Narito ang report. Dinagsa ng mga nais mag-donate ng dugo ang isinagawang GMA Regional TV Bloodletting Day sa activity area ng San Carlos Town Center sa San Carlos City, Pangasinan ngayong araw. Advokasya ng GMA Regional TV na makapagsagip ng buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo. Nagbayanihan ng mga blood donor mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga estudyante at maging ang mga pribadong individual upang matugunan ang kakulangan sa supply ng dugo. Si Joel, first-time blood donor. Naantig daw ang kanyang puso nang minsan makasalamuha siya ng pasyenteng nangangailangan ng dugo. Sa ganitong pagkakataon, kung kaya ko rin lang naman na magbigay ng dugo, bakit hindi? Kasi mas gusto ko pong mas makakatulong ako. Kumbaga parang may worth naman yung ginagawa ko. Gusto ko pong makatulong.
Nananatiling mataas ang demand sa dugo dahil sa iba't ibang medical condition ng mga nangangailangan nito. Everyday po, marami pong nangangailangan ng dugo, lalo po yung mga pasyenteng kailangan po talaga salina ng dugo. Yung mga anemic po, for operation, and yung mga pregnant mothers natin. As of 4 p.m., nakalikom na ang GMA Regional TV Dagupan ng 71 bags ng dugo mula sa 182 na registrants. Magtatagal hanggang mamayang alas 6 ng gabi ang bloodletting day. Ngayon pa lang, taos-puso nang nagpapasalamat ang GMA Regional TV Dagupan sa suporta at pakikiisa ng bawat individual sa matagumpay na aktibidad. We would like to thank po sa lahat po ng nag-donate ngayon. Sana makita po ulit namin kayo sa next bloodletting after 3 months po. And of course, to GMA Regional TV and San Carlos Town Center for making this bloodletting possible. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasamsam ng otoridad ang isang caliber 38 na baril at mga bala nito sa isinagawang search warrant operation kontra sa 25 anyos na lalaki mula sa Santa Ana, Cagayan, umaga kahapon. Nakuha rin sa operasyon ng 11 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 34,000 pesos. Nakatakdang sampahan ng sospek ng reklamong paglabag sa RA 10591 at RA 9165. Wala pang pahayag ang sospek. Samantala, viral yaya sa Singapore tampok sa magpakailanman sa GMA sa Sabado, February 7. Silipin sa report. Makaka-relate ang maraming overseas Filipino workers sa bagong episode ng Magpakailanman. Ang episode na Viral Yaya, kwento ng OFW na si Nolin Galang. Nagtatrabaho bilang yaya si Nolin sa Pamilya Right na nakabase sa Hong Kong. Napamahal na siya sa pamilya kaya nang lumipat ang mga ito sa Singapore, sumama siya at nanatili sa kanilang serbisyo. Pero tumatanda na ang mga magulang na naiwan niya sa Pilipinas at kailangan nila ang kanyang aruga. Abangan ang brand new episode na Viral Yaya, The Nolin Galang Story bukas 8:15 p.m. sa GMA. Gawing magical ang Sunday morning sa bagong nakakabilib na feature sa I Believe. Talagang mapapaisip ang I Believers sa rethink. Nakakagulat at nakakatuwa. Yan ang mundo ng magic. Lahat dapat tignan kung magic ba talaga o magic of science. Gumising ng maaga para matuto ng mga bagong kaalaman tuwing Linggo 9:35 a.m. sa GMA. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Agaw pansin ang makukulay at iba't ibang disenyo ng mga artificial flowers sa Panagbanga Market Encounter na bahagi ng selebrasyon ng Panagbanga Festival 2026 sa Baguio City. Ginawang dekorasyon ng mga bulaklak sa iba't ibang stalls kung saan mabibili rito ang iba't ibang produkto at pagkain na gawa ng mga Cordilleran. Pinangunahan ng Hotel and Restaurant Association of Baguio ang pagkakatatag ng Market Encounter upang matulungan ang mga maliliit na negosyante at mabigyan ang mga residente at mga turista ng kakaibang Baguio experience. Pwedeng pasyalan ang Panagbanga Market Encounter sa Juan Luna Drive at sa Rose Garden sa Burnham Park. Magtatagal ang operasyon ng Market Encounter hanggang matapos ang selebrasyon ng Panagbanga Festival. 42 anyos na barangay tanod timbog sa bypass operation sa Pagudpud, Ilocos Norte. Tutukan sa report.
Kalaboso ang 44 anyos na babaeng barangay tanod matapos maaresto sa bypass operation ng PNP sa barangay Burayok, Pagudpud, Ilocos Norte. Ayon sa PNP, isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nabili sa sospek ng pulis na nagpanggap na buyer. Nang kapkapan, nakuha pa sa sospek ang 2 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang improvised tutor. Matagal na umunong minamanmanan ang iligal na aktibidad ng sospek hanggang sa makakuha ang autoridad ng tiyempo para sa operasyon. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang sospek na wala pang pahayag. Ongoing po yung preparation ng necessary documents para ma-inquest itong nahulihan. Itong barangay tanod natin is under monitoring pa ito dati ng ating Pagudpud Police Station. Aabot sa 48.9 million pesos na halaga ng tanim na marijuana ang pinagsisira ng autoridad sa isinagawang marijuana eradication operations sa bulubunduking bahagi ng Sugpun, Ilocos Sur at Kibungan, Benguet. Kabuang 238,500 marijuana plants ang pinagbubunot ng autoridad mula sa mga natagpuang plantasyon. Maliban pa riyan ang natagpuang 10 kilong dried marijuana sa huling araw ng operasyon sa boundary area. Walang nahuling cultivator pero patuloy ang investigasyon ng autoridad. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga extreme stunt hatid ng isang international circus performers sa Pampanga. Tunghayan sa report. Kung ang hanap nyo ay kakaibang saya at todong adrenaline, hindi na kailangang lumipad pa ng ibang bansa. Dahil sa Pampanga, may palabas na siguradong mapapatayo ka sa kaba at paghanga. Wala ka sa Las Vegas, kapuso, dahil ilan lamang ito sa mga nakabibilib na stunt ng isang international circus na mapapanood up close and personal sa City of San Fernando. Mamangha sa tapang at lakas ng loob ng 2 lalaking umiikot sa Wheel of Suspense. Hindi pa kontento, nagawa pang mag-jumping rope habang ginagawa ang stunt. Hindi rin pwedeng mawala sa show ang quick change performance, kung saan sa isang kisap mata, iba-ibang costume na ang suot ng performer at ang kaabang-abang na flying trapeze mula sa mga itinuturing na aerial daredevils ng show. Lipad kung lipad, kapit kung kapit, habang pigil hininga ang buong audience. To bring a show like this to the people, to make it as accessible as possible. Audiences here can expect some acts that are almost never seen in circuses. Nagpasaya rin sa crowd ang mga makukulit na clowns na walang sawang nagpapatawa sa bata at matanda. Main highlights ng palabas, ang Globe of Death, kung saan todo tensyon ang ipinakitang stunt ng motorcycle duo na nag-racing sa loob ng isang bakal na globo. Lahat ng ito, live action, purong husay at walang camera tricks. Life is so busy. And kids always want to be with their parents, and doing something together is a way to bond, something that they will never forget. Usually nakikita lang namin sa movies. So, syempre gusto din namin na ma-experience in person. Back-to-back ang extreme at world-class performances sa Extreme Circus na magtatagal sa Pampanga hanggang katapusan ng Pebrero. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Kinaaaliwan ang asong tila batang umiiyak matapos iwanan ng kanyang fur parents. Silipin sa report. Mapapakawawa naman ang bebe na yan sa aso na ito na tila umiiyak matapos siyang maiwan ng kanyang fur parents. Ayon kay Youth Scooper Erica Kwasay, madalas naman talaga nilang kasama ang alagang aso na si Trudy sa bawat lakad. Ngunit nung araw na iyon, may pinuntahan silang malayo na maaaring makastress kay Trudy's, kaya naiwan siya sa bahay. Gabi na raw nang nakauwi si na Erica, kaya't namiss sila ni Trudy's. Nang dumating sila, tila umiiyak na ang alaga kaya agad nila itong binuhat. Dagdag pa niya, very expressive daw talaga ang asong si Trudy's. Ang masayang team building ng isang grupo sa Cebu City, mas lalong sumaya raw na makuhanan ang muntikan ng pagkahulog ng isa nilang kasamahan sa banana boat. Ayon kay Youth Scooper Marky na siya ring nasa video, nasa 30 seconds siyang nakakapit lang sa tali ng banana boat habang nakalambitin sa dagat. Hindi rin daw siya bumitaw dahil sa takot na maiwan siya at mahulog sa dagat. Hindi raw kasi marunong lumangoy si Marky. Ligtas naman daw silang nakabalik sa beach matapos ang 20 minutes na banana boat ride. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Samantala, mapaparod niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.